Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng JMA News. Sabi dito, Department of Justice confirmed that the grave threats complaint against Vice President Sara Duterte was filed today, August 11, 2026 at around 1:30 p.m. with the Office of the Clerk of Court of the Quezon City Regional Trial Court. Ayan. So, pagkatapos ng halos 2 taon, kasi November of 2024, nung binitawan ni BP Sara yung mga pagbabanta, matagal na natingga o stuck sa DOJ or sa fiscal. So lumalabas ngayon, ang fiscal nakitaan ng probable cause si BP Sara, kaya inakyat nila ang kaso sa korte, sa region. So, kaso na talaga ito. And to me, mas maganda para once and for all matapos na. Tingnan natin kung matira ang matibay. So ito, dahil grave threat, kaso, mai-issuehan ng warrant of arrest si BP Sara. Kasi normal yan eh. Basta sinampahan ka ng kaso sa korte, pag ma-determine ng korte na merong ang basihan, warrant of arrest. Mabuti lang dahil bailable offense ito. Ang alam ko nito, grave threats, nasa 4 to 6 years imprisonment. So, mababang klase. Minor correctional, parang ganon. Mababang klase. Kaya, no problem. Sige lang. Go, go, go. Bahala na ang mga abogado ni BP Sara. Kasi, doon sa trial, wala na eh. Ako, hindi na ako nanonood ng trial. Nagmo-monitor na lang ako sa mga post ko anong nangyayari. Very boring. Lalo na kung si Attorney Capuna na nandun, walang kalatoy-latoy. Magkakaroon lang ng konting excitement pag nag-cross-examine na ang defense. Kaya, wala na. Nawalan na ng interest. May post kanina si Doc Loren Badoy, habang kasagsagan ng trial, 9,000 lang daw ang live views sa impeachment trial ni BP Sara. So, tama yung survey ng isang grupo na nagsasabi only 1 out of 10 Filipinos ang aktibong sumusubaybay sa impeachment trial ni BP Sara. So, anong ibig sabihin nun? No interest. Ibig sabihin, kahit anong paninira na gagawin ng mga prosecution kay BP Sara, kaya ganyan man style nila, yung nagbibiti sila ng propaganda lines, conclusion of fact and law, na bagay na pinapatanggal ng impeachment court, paninira lahat. Dahil wala namang nakikinig, nanonood, baliwala yung impeachment trial nila. So, siguro, dahil nakita nila na hindi umiepekto yung impeachment trial, baka ito, sige na, sampa na ng kaso. Sampa. So, problema lang dahil hindi na natin mapapanood ang trial sa korte. Bawal yan. Ba't ako, nakapanood ako. Kaibigan ko, sinampa ng kaso, sinuportan ko, inalalayan ko. Sa experience ko, Quezon City rin, Regional Trial Court. Hindi ko na lang sabihin kung anong branch. Yung judge na nag-handle sa kaso ng kaibigan ko, napakapatas, sense of justice lang. Napakahina ang prosecutor, yung piskal, halos hindi marinig ang kanyang boses.
Yung isinampang kaso sa kaibigan ko, napakakapal. Ganyan, no? Yung information ang tawag doon. Excuse me, plus mga ebidensya kunuhay, ang kapal. Yung kaibigan ko naman, wala siyang inattach na ebidensya. Ano lang, counter affidavit lang niya. After that, no evidence. Walang witness whatsoever. Bahala na ang abogado. Oh. Nagsimula ang trial, halos 1 taon. Pagkatapos ng presentation ng evidence ng prosecution, fiscal, sabi ng abogado ng kaibigan ko, Your Honor, can I file a demurrer to evidence? Oh. Ang demurrer to evidence para yan sa mga kaso na napakahinang ebidensya na hindi na kailangang mag-present ng ebidensya ang defense kasi nga napakahinang yung depensa. So, pumayag yung judge. Submit your demurrer to evidence. Prosecution, answer that demurrer to evidence after 5 days. Yun. Sinubmit. Sumagot yung fiscal. After 2 weeks, dismiss ang kaso. Kaya ako, naniniwala pa rin ako, buhay na buhay ang hustisya sa ating bansa. Depende talaga yan sa ebidensya. At ito, kay BP Sara is conditional threat ito eh. Sinasabi na ng si late Juan Ponce Enrile, batikang abogado, sabi niya walang kaso si BP Sara dahil conditional yung threat niya. Ganon din ang sinasabi ni Congressman Attorney Rufus Rodriguez, conditional threat yun, walang kaso yun. Ang may kaso yung threat with a condition. Ano yung threat with a condition? Pag hindi ka magbibigay ng 5 million ransom, gugurgurin namin ang kamag-anak mo. Yan ang may krimen. Yung kay BP Sara is condition. Mamamatay muna siya. Eh, hindi naman siya namatay. Di ibig sabihin, walang krimen. Buhay pa naman siya. Pag-usapan natin ngayon ang bilyong-bilyong pondo ng flood control na inilaan ng Pangulong Marcos Jr. sa 2027 national budget. Bumalik na naman sila. So ito, maraming masaya na mga kongresista nito. But taong bayan, kawawa. 107.4 billion ilalaan muli sa flood control projects sa 2027 budget. Aabot ng 107.4 billion ang nakalaang pondo para sa flood control project sa panukalang 2027 National Expenditure Program ayon kay DBM Secretary Kim De Leon. Sa naturang halaga, 19.6 billion ang para sa capital outlay, kabilang ang mga foreign assisted projects. May panukala rin ang MMDA na 3.41 billion flood control program. Ayon kay De Leon, maglalagay ng mas mahigpit na safeguards upang matiyak na lehitimo at properly identified ang mga proyekto at maiwasan ang tinatawag na ghost flood control projects. So, ano mga kaibigan? Sang-ayon ba kayo na ibalik na ang flood control fund para sa mga projects? Kasi this year, 0. As in, wala. Kung ako ang iyong tatanungin, hindi pa napapanahon. Dahil wala pang napapanagot. Wala pa. Ang mga masterminds, malaya pa rin. Kaya nakakainis, nakakadismaya. Yang pangako ng Pangulo na mahiya naman kayo, may makukulong na bago mag-December last year. Ano ngayon, malapit na namang mag-December. Ang napakulong lang ay si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta at Defensor. Sila lang. Revilla, nakalabas na. Martin Romualdez, wala pa rin kaso as of now. Mga kongresista, wala. Saldico, na mayroong warrant of arrest, malaya naman. Nasa ibang bansa.
Kaya wala akong tiwala. Anong sinasabi na safeguards, whatsoever, wala. So tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na bumalik na naman ang kanilang insertion. Ito na, kinumpirma. 107.4 billion. Pag hindi tayo mag-ingay, baka sa 2028, lulubo na naman yan. Samantalahin na nila habang nasa kapangyarihan pa ay kaliwat kanan ng baha. Mabuti na lang at medyo hindi na masyadong umuulan ata sa Metro Manila dahil humuhupa na atang ulan. Salamat naman. Kailan? Hindi nyo ba napapansin? Nagmula noong 2024, 2025, 2026, every time na matapos ang SONA ng Pangulo, sinusundan ng mga pagbagyo, tapos malalakas na ulan, abaga. So napapak-check ang kanilang kapalpakan. Kaya ang mga pangako ni Pangulong Marcos Jr. na wala ng baha in 1 year time, nabaha. Yung J. Araneta Avenue, na pinagmamalaki na very effective daw dahil nung una nababaha. Ngayon, nung nilagyan nila ng malalaking tubo na drainage, effective, wala nang baha. O ano ngayon? Bahang-baha pa rin yung J. Araneta Avenue na yon sa Quezon City. Kaya lang, yun na, nice. What are we in power for? So kaya pala matapang si Congressman Paulo Ortega na nagsabi, punduhan na ulit natin ang flood control. Kaya pala matapang si Congresswoman Janet Darin umaapila, magpundo ulit tayo flood control. Yun pala, nakapasok na sa DBM. So, wala na. Yung dating DBM Secretary, Amina Pangandaman, na nasasangkot sa pag-release ng pundo. Kumusta na ngayon? Wala. Hindi man lang pinatawag ni Senator Lacson nung siya pa ang Blue Ribbon Committee Chairman. Nag-resign lang. Pinalamig. Nung malamig na, ayun, binigyan ng mataas na posisyon, CEO ng isang government bank. Yung, anong tawag yun? Nakalimutan ko. Al-Almana Bank, parang Islamic Bank. Siya ang CEO. Nabigyan pa, ang taas pa ng posisyon. Paano yung mga inirelease niyang pundo na ngayon tinatalakay sa Supreme Court? So sana, lalabas na yung desisyon ng Supreme Court para maipakita na unconstitutional yung mga ginawa nila, mga unprogrammed allocations for the past 3 years. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Doc Lorraine Badoy tungkol ito sa impeachment trial. Only 9,000 live views for the impeachment. Walang bumibili ng bulok na pulburon mo, ngagba, loser. Alam nyo na kung sino si ngagba. Dahil ang impeachment trial ni BP Sara, according to observers, pakana ng powers that be dahil takot na takot sila na manalo si BP Sara sa 2028 at makukulong sila. Kaya gumawa sila ng paraan na ma-impeach si BP Sara. Kaya ano ngayon, hindi naman pinapanood ng maraming Pilipino. So, ako, hindi ko na alam kung pang ilang trial ito, pang 14, pang 15, wala na. Hindi na ako nanonood, nagre-react na lang ako sa mga post na ganito. May post din si Attorney Edward Chico. Sabi niya, wala na,
Kawawa na ang impeachment trial, halos wala nang nanonood. Alala ko nung bago nila, I think 2024 noon, tinawag ng Quadcom si Tatay Digong, Senado pala. Ang unang nagtawag, Senado. Nag-attend tungkol sa war on pulburon. Grabe, oh. Ilang oras yun na hearing. Tatay Digong, na-sustain. Pinapauwi na ng mga senador, ayaw niyang mag-uwi. Ilan ang views? Milyones ang views ni Tatay Digong. Yung Senate hearing na yun, na ang nag-preside si dating Senator Aquilino Pimentel. Ganon kalakas drawing power ni Tatay Digong. Sumunod yung Quadcom naman sa Congress, nag-attend din siya. Ganon din, millions ang views. Ano pa? Every time na, saan ba yun? Noong December of 2024, rally ng PDP Laban sa Cebu, Mandawi City ata yun. Ang daming views nakinig sa speech ni Tatay Digong. Although Bisaya daw ang pagsasalita niya, kailang ang mga kababayan nating nagmamahal sa mga Duterte, pinakinggan nila si Tatay Digong na nagbibisaya, millions of views din. Ganon. Kalakas drawing power ng mga Duterte. Ito ngayon. Tingnan nyo yung mga post o vlog muna ni BBM. Nung una, milyones ang nung hindi pa siya nanalo nung pa lang bago mag presidential election nung 2022. Nanonood ako sa mga BBM vlog. Nakakaabot din siya ng million views. Kailang nung nagpresidente na siya, lumabas na ang kapalpakan. Ngayon, kakaunti na. Mga ganyan din, mga 5,000, 10,000. Kung marami mang mag-comment o kaya mga mag-reaction, yun, tinatawanan siya. Kailan ba yun? Bago mag-eleksyon last year, nag-post si PPBM. Sabi niya, kung gusto nyo ng madilim na kinabukasan, botohan nyo ang kandidato ng Duterte. Madilim ang kinabukasan nyo. Kung gusto nyo ng maliwanag na kinabukasan, botohan nyo ang alyansa. Ay, nako. Tinutakti siya ng laugh emoji. Halos 1 milyon ang nagtawa sa kanya. Kaya napilitan siya na i-reconfigure yung features ng kanyang Facebook page para hindi mabilang hindi mabilang yung tumatawa sa kanya. So for few months, ganun. Ngayon, dahil marami na silang trolls, yan, bumalik na. Mabibilang mo na yung nag-like, nag-love, nagtawa. Dumadami na ang nag-like, nag-love sa kanya kasi ang dami na nilang trolls. Ganyan na kadesperado itong gobyerno natin ngayon na kahit anong gawin nila, pagdating naman sa mga legit na surveys, walang magawa, kundi bagsak. Negative lahat ang kanyang mga ratings. Kaya, sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, ang palaging nangunguna, presidential survey, nangunguna si BP Sara. Vice presidential survey, nangunguna si Senator Bongo. Senatorial survey, nangunguna si Robin Padilla. Ang mga manok ng administrasyon, halos wala. Sino? General Torre, 0.1%. John Vic Rimulya, wala ta eh. Nangunguna palagi ang mga Duterte sa mga surveys. Kaya, yan na po. So, anong maasahan natin sa kung nawalan na ng interes ng taong bayan, wala na yan. It's a waste of taxpayers' money. Sigurado yan. Maibabasura o ma-acquit si BP Sara kasi ang mga senator judges more on political yan.
So, panalo na po ang ating BP Sara. Tapos ng boxing, nagsisimula pa lang ang laban.